Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin ang Panginoon at ngayon po ay atin pong gugulitain ang huling hapunan ng ating Panginoon and also ito rin po ang pre-celebration ng ating anniversary or church anniversary. Kaya atin pong simulan ang ating gawain sa hapon na ito sa panalangin. Pangunahan po tayo ni Brother Love. Ipigit po natin ating mga mata. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos muli, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa nakakataon muli na buhay. Mag-aralan ng mga salita. Masalamat po sa dakilang pag-ibig po sa akin. Salamat po, Lord, Panginoon Jesus, dahil nialay mo ang buhay, tubuluan tubo para kami po ay ligtas, Panginoon. Ikaroon ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, ibigin po kami ng bukas na puso at isip, Panginoon, upang patuloy po namin na maunawaan at maintindihan, Panginoon. Mga plano mo sa bawat isa, ang mga nais mo sa aming buhay, Panginoon. Ibigin po kami, Lord, na bukas na puso at isipan, Panginoon, sa mga aral at mga salita mo, Panginoon, na aming maririnig, may patuloy namin pamay sa buhay at mangihamon sa aming buhay. Ito po yung higit na namin namin sa kapis na pangalan na Jesus, Panginoon. Amen. Tayo po muna ay mawit sa ating Panginoon. Ayan, dala po ba kayong mawit sa ating Panginoon? Awitin po natin at Calvary. Po natin ang muling ang balikan, kunitain ang kamatay ng ating Panginoon para sa ating po mga kasalanan. Kaya natin first and ready, sing! Years I spent in vanity and pride, hearing that the Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens all from liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I spurned, till my guilty soul implored return to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens all for liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens all for liberty at Calvary. Oh, the love that drew salvation's plan. Oh, that raised the body down to man. Oh, the mighty God that God is plan at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens all from liberty at Calvary. Amen. Purihin ng Panginoon.
Niya pong kamatayan sa krus. And at the same, at ang awitin din po natin ngayon at the cross. Saan po natin natagpuan ang ating pag-asa? First and ready, sing. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he be both as sacred and for such a worm as us? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I had done, He groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well might the sun in darkness hide, and shut His glories in, when Christ the mighty Maker died, for many creatures sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. The night I hide my blushing face, while His dear cross appears. Bestow my heart in thankfulness, and melt mine eyes to tears. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Ng Panginoon. Sa krus na tayo po ngayon ay may tinatawag na katiyakan ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Hawitin natin, Blessed Assurance. On the first time, are you ready? Sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed.
watching and waiting, looking about, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Magandang gabi po muli sa mga sa para sa ating Lord's Supper night na ating visit. Sir, yun lang po natin ginagawa ito, kaya sana po ay makaka-join ng bawat membro. Na po ito, para mabilis. Diba, para mabilis ako. Ito, magsasabi natin ating mga Bible. Takla ko na ano. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 po tayo. Hebrews chapter 9. So, Lord, sana please, ilang paglalap po sa Panginoon sa itang Panginoon. Hebrews chapter 9, kung nakita niyo po. Basahin po natin mula po sa talata simula po na sa verse 11 hanggang sa verse ano po. Okay, verse 22. Chapter 9, Hebrews, chapter 9, verse 11. Up to verse 22, sabay salitan po tayo. Hebrews chapter 9, verse 11. Ako po mauna. But Christ, being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. For it the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer, the sprinkling the unclean, sanctifying to the purifying of the flesh. How much more shall the blood of Christ, the eternal spirit, And for this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all, while the testator liveth. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book and all the people. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. All things are by the law, purged with blood, and without shedding the blood, there is no remission. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga banal na nasa langit. Gawain po ninyo ngayong gabi para sa pag-alala sa dakilang paghihirap at kamatayan mo sa krus. Ito po dahilan, Panginoon, bakit kami nagkasama-sama, bakit nyo kami ulitas dahil sa ginawa niyo sa krus. Kami po ay sa biyaya niyo ang living life ay
umabot po ng 25 years. At salamat po sa mga niligtas nyo, ililagdag nyo, magpapatuloy hanggang ngayon. At sa mga narito at sa mga wala po, ay sana po ay makasama namin sa mga susunod na panambahan at makita nila ang kahalagahan ng pasasalamat namin. Makita niyo sa amin ang aming tunay ng pasasalamat at samba, katapatan, pagsunod sa mga nais nyo, hanggang bumalik kayo, Panginoon, at huwag niyo kami. Palayan niyo sa itanyo, usapin niyo kami, kahit na may pagpupo kayo, kahit kahaponan yung aming basa, hindi naman po ito sumobra lakas. Pagpalayan niyo lalo bukas, ang gawain po ninyo yung sa aming pagtitipunan. Pagpalayan niyo po ba sa igatan, gabayan, ang mga namin ko na, at kung may mga dapat ipagabayan niyo. Palayan niyo sa itanyo, ito yung darating. Masalamat sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po, maupuna po magsa. Jesus Christ, titingnan nyo lang po. Ang po yung Jesus, ang testator at surety of the New Testament. Okay, di pa po kayo. Pwede po limita. Yan. Hindi naman po. Yan. Ito. Yan, lipat-lipat lang. Sabi ang iba lang yun, pag lang mantag ko lang yun. Okay, so, salamat po sa biyayang Diyos. Yan, lipat-lipat lang, huwag kayong magtitiis. Huwag nyo lang makapanggay itong ating cellphone. Therefore, ito ka na. Bahala na kayo sa side mo. Okay, so, masagana yung ating anniversary. Talagang panahon ng bagyo ito eh. Talking of the death of the Lord Jesus Christ, sabi po ni Charles Spurgeon, sabi po niya, no? Pag sa Kristo ay bumalik sa langit o bumaba sa lupa at bumalik sa langit, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, no? At siya nga po ang kumbaga namamagitan, no? Kumbaga siya ang may authority ngayon para sabihin sa Ama na, Ama, ang tao ay pinatawad na, ang tao ay nilinis sa kasalanan. Bakit po? Dahil namatay na po siya sa krus. So ano pa ba kailangan natin? Higit doon sa kamatayan niya sa krus. No? Sa ating mga ano pa kailangan? Ano ang mas mahalaga pa doon? Ano pa ang pinakamahalaga na kailangan ng tao ngayon sa lupa? Damit, pagkain, pera, bahay, sayang natin sa gusto, iiwan natin talaga. No? Pero salamat, ang pinakamahalaga kailangan natin ay kaligtasan, kapatawaran, paghuhugas, pagpapilinis sa lahat ng ating masa. Kaya nga po nandun sa langit na naninikluhod. Baga, kaya sabi niya na, Ama, bayad na, it is finished, bayad na ang kasalanan pa. Sabi ni Pastor Adrian Rogers, ang dugo ng mga baka o toro sa lumang tipan, di ba, nagsasacrifice sila sa lumang tipan, nag-aandok po sila, di ba, para sa kanyang kasalanan. At makikita natin yan, no, na yung mga inutos ng Diyos kay Moses na gawin nila sa templo, magpatay ng tupa, baka, hindi talaga yung nakapaglilinis sa kasalanan. No? O nakapagtatakip na ng kasalanan pero hindi talaga nakapaglilinis. Kumbaga, ando pa rin yung kasalanan ay kailangan talaga. Ito pa rin ang Panginoon yung kamatayan sa krus. Sabi ni Adrian Rogers, tanging ang dugo lang ni Kristo ang makapaglilinis sa mga pagpapatay. No? Nothing but the blood of Jesus Christ. What can wash away my sin? Sabi ni Pastor Del MacArthur, ang krus ay hindi trahedya. Hindi, kumbaga, hindi parang kalumputan ang dinulot. No? Hindi, bagamat mahirap sa Panginoon Jesus, sa Ama, no? Pero hindi po ito, kumbaga, ay trahedya, mas malalim na Tagalog. No?
parang kawalan. Hindi kawalan. Hindi pagkalugi, hindi pagkatalo. No? Kasi pag sabi ng trahedya, no? Boy, Lindol, trahedya yan. Na-aksidente, may namatay. Trahedya yan, di ba? No, kalamidad, baha. Diba? Pero yung kamatayan ng pagsakus, hindi nagdulot ng pagkalugi, pagkatalo, ng tao. Hindi. Ito pa nga po ang nagdulot ng kaligtasan. It was a transaction. Ano? Transaction, pambayad. No? Pambayad. Okay, pagtubos. Christ purchased, pinili, tinubos ni Kristo, ang alin? Walang hanggang kaligtasan. Tinutukoy po yun na walang hanggang kabayaran, katubusan. So, hindi lang pansamantala, hindi lang panlupa, walang hanggan. Dahil ang kalumaan, walang hanggan. Sabi ni Pastor Jeremiah, pinagdilig po na natin ang tagapagligtas na hindi na napili sa libingan. Pagkabat siya'y namatay, no, bumuhos ang dugo, pinahirapan, walang kasalanan, pero hindi po siya nanatili sa libingan. Asa na po siya? Nung siya ay mamatay, malibing at mabuhay katlong araw, pagkatapos ang paalam sa malagad niya, bumalik na po siya sa langit, nasa kanang kamay ng Ama. Siya ay nasa trono na po ng langit. Anong ginagawa po niya? Sinasabi niya na sana yung mga niligtas niya, huwag kang tumigil, magpatuloy ka, huwag kang mapagod, huwag kang magsawa, mag-pray, maglingkod, huwag kang patalo sa kasalanan, huwag kang patalo sa tukso, huwag kang patalo sa mga problema. Keep on fighting, di ba? Because Jesus, the author and finisher of our faith, meron siyang sinimulan, meron siyang tatapusin. Ano yung pangako niya? Babalik siya at dadalig na niya tayo sa kanyang kahariang walang hanggan. So, pero prayer niya sa atin, di ba? Huwag tayong mapagod. Bakit? Because we are on the winning side. Tayo na sa panalong bahagi. Hindi tayo lugi. Hindi tayo patuloy pierno. Papunta na tayong langit. Kaya nga kung tignan natin, di ba? Pag tutuligtas ka, dapat mabanaan sa mukha mo yung langit. Hello? Dapat yung mukha natin hindi mukhang impyerno. Sabi nga na, hindi mukhang Biyernes Santo. Hindi mukhang nalugi. Natalo. Sabihin natin lahat na, sige, lahat ng bagay sa mundo mangyari sa'yo. Matalo ka, malugi ka, mawalan ka ng bahay, malindol ka, mapilayan ka, lahat na ng malulungkot na pangyayari sa buhay ito mangyari. Pero pag ligtas ka, hindi ka lugi. Eh, tagalangin tayo eh. Ang lugi, yung mga hindi nagsisi, yung hindi kumilala sa Panginoon at pagkas. Sabi ni Pastor Martin Lloyd Jones, talking of Christ's death on the cross. Ang konsensya daw, ang pinakamalalim na bahagi ng tao. The deepest part of man, the soul, the conscience. Hindi yan, makapagtatago yan sa tao. May tatago natin ang ating laman ng ating konsensya sa ating kapwa, pero hindi sa mata ng Diyos na lumikha na nagbigay niya sa atin. Kaya yung mga atis, di ba? Anong problema ng mga atis? Walang Diyos, walang Diyos. Ano? Sabi niya, walang Diyos. Patutuloy, walang Diyos. Maya-maya, kumita. Ay, Diyos ko. Hindi sa tiwala ko Diyos, pero pagdating sa, paghamilin doon, tumatawag sa Diyos eh. Diba? Kasi yung conscience eh, hindi pwedeng walang Diyos eh. Sa dami ng mabibigat na problema na pwedeng natin maranasan sa mundo ko, na hindi kaya solusyonan. Kaya at ang pinakamahalaga na binigay ng Diyos sa solusyon sa problema natin ay, ano po, yung problema ng kasalanan, kaparusahan sa impyerno, at pagpasok sa langit. At tangi ang dugo ni Kristo ang napaghugas at nagbayad niyan sa atin. When we talk about testator, ano po yung ibig testator? Ito daw yung taong namatay, no? At nag-iwan ng huling habilin, testament. Okay, nagbigay siya ng huling habilin. Ano? O testamento. Ano? Madali salita, pamana. Ba, yung nag-aabang yung mga mayayaman, yung mga anak. Actually, buhay pa nga yung buhay pa nga yung lolo, yung pinaka-may-ari, no?
Nag-aabot na sila eh. Gusto na nila malaman yung malay. Diba? Yung huling nabili. Inaabangan nila lagi yan. Kung pwede nga lang, mamatay na agad eh. Dahil ba, binamadali. Diba? Dahil ba, binamadali. Taga-pinapatay. Grabe, no? Grabe po yung mga ngayon dahil sa kasakanya ng tao. Totoo yun eh, mga napapadati sa pelikula, nangyayari talaga eh. Sa Amerika, mayroong mga ganang kwento eh. Yung hindi yung misis ng lalaki, may insurance, ang lalaki insurance, no? May kalaguyo, may kabit yung babae o lalaki. Pagpaplanuhan nila, papatayin na, mamadaliin nila. Kasi para makuha yung insurance. Ako, ano yung insurance, nangyari pa yung maitim na plano nyo. Nakakalubot yun. So, siyempre, bago namatay yung asawa o yung may-ari, yung mayamang tao, ibibili niya yan sa abogado o doon sa pinakakata. Sulat mo, ganito, abogado, ito yung billing ko. O, yung para kay ganito, yung para kay ganito. Yan. Pero kailan po nalalaman kadalasan? Bibili na kasi yung boy bag. Kaya sabi na nga, yung kanya huling nabili. Kadalasan, yung huling nabili, siya sabi niya, nalalaman ng mga sinamana pagpatay na yung ano. Okay. So, ano ang mga talata dyan? Talking of Jesus as the testator of the New Testament. At gano'n kalag ito sa atin? Sabi dito in Hebrews 9:15, at dahil nga dito, si Jesus ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. So may lumang tipan, kaya nga ang Bible natin, Old Testament, New Testament. Yeah. May Old, may New. Okay, ano pagkakaiba ng Old sa New? Okay, sa Old, yun yung mga batas ng Diyos binigay kay Moses, magpatay ka ng tupa, baka, gumawa kayo ng templo, meron lang isang priest dyan, Aaron, ang papasok, ha? Kailangan pag bigay ka ng tupa, walang bati, inosente, walang sipon, ha? Lahat yun. Meron, actually, lahat yun ay utos ng Diyos, specific yun. Kailangan yung Levites, mga anak ni Aaron, yung lalaki, tapos yung mga firstborn, kailangan matako sa ilong. Ang dami nun. Kailangan meron peace offering, may tinapay, may tubig. Alam, lahat yung mga iniutos. Yun yung Old Testament. Ang kailangan sundin ng mga Hudyo yan. Dahil pag sinuway nila, may sumpa. Lalo pag may kasalanan. Meron peace offering. Wala namang kasalanan, pero nag-offer sila ng peace offering. Pag may kasalanan, may sin offering, may trespass offering. Meron tinapay, no? May bread offering. Marami pa. Pero makita natin yan, sa New Testament, ang daming iniutos ng Diyos doon sa templo, at tawag doon ay ceremonial law, lalo doon sa pagsamba, pag-aandog nila, sa kasal nila, araw-araw yun, araw-araw, walang katapusan, buong bansa isa, lalo pag nagkasala. Lalo pag nagkasala, kailangan sundin mo yun. Pagdating sa bago tipa ng Jesus, yung lahat ng ginagawa ng mga Hudyo, natapos na bigla sa New Testament. Tinapos na ng Panginoon sa Diyos. So yung palang mga sinasabi niyo, sa Old Testament, ang tawag doon ay shadow. Dito mababasa niyan sa Hebrews chapter 9. Mga anino lang yan, anino o bakas. Ha? Pero pagdating sa bagong tipan, ang tawag na dyan, substance. Kaya substance, eto, nakikita na mismo. Literal. Noon, dugo ng tupa. Ang talaga yung importante kasi talaga doon, hindi yung baka hindi yung tupa hindi yung kambing Hindi. Ang importante doon, sabi ng Hebrews 9:22, ang sabi doon, kung walang pagtulo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Pagdating sa Gentile, di ba, worship and sacrifice, yung ibang bansa. Alam nila, kailangan mag-sacrifice sa Diyos. Di ba? Kaya ano ginagawa nun? Ano yung usok-usok kwento nun, na matatanda na rin dati. Pag nagpapagawa ng tulay, ano ginagawa? Di ba? Pero kung totoo, ginagawa nila yun. Hindi ko kasi naman kwento-kwento nun eh. Mumukuha daw ng mga bata, kumikita, tapos yung dugo daw ng
pinapapulo. Pagpatibay daw ng mga pater, yung mga ganun. Ewan mo, totoo yun. Pero kasi talaga sa ibang bansa po talaga, ginagawa po yan. Yung ibang bansa, talagang nagkakaroon ng human sacrifice, hindi lang animal sacrifice. So, yun ay demonic na po. Ito lang po kasi para wala pang ibaga. Wala pang yan, may sakit pa yung gano'n na. Ito ka lang. Isa na. Okay, so, nakikita, no? Dahil nga dito, mediator, tagapamagitan, ng bagong kasunod. Sa pagitan ng Old Law, Old Testament, kasunduan, meron niya yung bago. Pero kailan nagkaroon ng pagbabago, ang Old, hindi sinasabi ito yung ginaliwala, kundi kumbaga, kinumpleto ng Panginoon. Yung batas na yan, na lahat ng binigay ng Diyos kay Moses Israel, hindi magayan ay kinumpleto ng ating person. Pero sa pagitan ng lumang kasunduan at meron kayo bagong kasunduan sa madaling salita, sino na po nasa gitna niya? Ang nagkaroon ng pagbabago at nagkaroon po ng katuparan, nagkaroon po trees. Yan po, trees. Okay, so makita natin dyan, ang namagitan po niyan ay ang Panginoon sa Kristo. Kailan po yan nagkaroon ng katuparan? Kailan po yan nagkaroon ng tibay? Nagkaroon siya ng kumbaga bisa sa pamamagitan ng kamatayan niya. At ang katubusan, gano'n talaga ang kamatayan sa krus. Ito ang kahulugan ng kamatayan niya ay ang katubusan na sa ating mga pagkakasala that were under the First Testament. Sabi nga nila nung tayo sa Bagong Tipan, silang mga tinawag sa walang hanggang pangako ng walang nakitawag natin walang hanggang mana. So, walang Old Testament, naghihintay po, kahit walang Testament, Old Testament, saints, yung mga nagtiwala kay Kristo. Mula kay Adan, okay, hanggang sabihin natin New Testament. Okay, so, bawas, kailan John the Baptist. Okay. John the Baptist. Kasi di pa naman tayo panggal. Hanggang John the Baptist, lahat na nagtiwala, bakit natin dyan, o lalo, bago ang Panginoon ng katawang tao, sa New Testament, Malakay, the last prophet. Ano yung hinihintay nila? They're looking forward. They're waiting. Naghihintay sila sa pagdating ni Kristo. Kasi yung mga tupa na yan, yung mga hayop na yan, yan yung pinagagawa ng Diyos. Mayroong pangako Diyos sa darating ng Mesias. Yung galing sa langit na magdiligtas sa magpapatay. So, hinihintay nila yung pangako darating ng Mesias. Kaya sa Bagong Tipan, pinapadapan, nagkataon na siya. New Testament, ngayon ay 2026. And because of YouTube, makita natin dyan. Makita natin sa New 2026, tayo ay ano po, lahat na nagtiwala ay, okay, New Testament says, lahat na nagtiwala ay looking backward. Ano po yung backward? Tayo ngayon sa New Testament ay nagbabalik tanaw. Nagbabalik tanaw. Kaya po, please, pasada mo naman yun. Okay. So, bakit natin nagbabalik tanaw po tayo? Tapos nangyari na 2,000 years ago. Sa Lumang Tipan, naghihintay sila. Tayo naman sa Bagong Tipan, nagbabalik tanaw. Forward, backward. Forward, sa Old Testament, New Testament, balik tanaw, backward. Yan. Sa ginawa ng pasakin. Kaya ngayon tinatawag natin history. Diba? From BC, before Christ, death, tsaka AD, after the death of Christ. Anong bumasa, kumbaga, sa gitna ng before Christ, tsaka after the, kaya nga meron ganun. So, sa tayo, yung kamatayan ni Kristo. Yung pagkakataon tao niya, lalo yung kamatayan sa Kristo. Sabi ng Hebrews 9:16,
Kung saan may kasunduan ang testamento, ay kinakailangan ang ano? Ang ano ang kailangan? Kung merong will, may kasunduan, may pangako, anong kailangan? Yung kamatayan, no? Nagbibigay ng tagapagmana. Yung testator, sa Batiseta, siya yung nagbigay ng pamana. Yan, tanggalin niyo yung echo, please. Yan. Sabi na Hebrews 9:17, okay na po. Okay na. Ang testament ay pwersa pagkatapos ang tao ay mamatay. Yung, lalo yung nagbigay ng pamana. Yung yung tinatawag na last will of testament. Ano? Otherwise, wala na po kayo gagawin. Pakitanggal, please. Huwag na kayo magtatagdag ko. Okay, wala na kayong gagawin dyan. Inayos ko yun. Okay. Sabi, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Hello, okay na. Okay, so, kailangan nga, minsan talaga, sabi. Kasi pag iba kumalikot, talaga. So talaga ka, kaya ilangan isa lang po talaga pwede na mawak po yung kumalikot. Okay, so, dito na clear po, para hindi na tayo-tayo pa pagka naglolo ko. Dito lang sa tabi nito. So sabi diyan, ang kasunduan ng testamento ay mayroon lang itong visa, may persa. Kailan? Hindi pagbuhay yung nagbibigay ng pamana, kundi pagpatay na. Kaya gano'n kalagay kamatayan ng pansakos. Kasi siyang may-ari, siyang magbibigay ng kaligtasan, siyang magbibigay ng pamana. So, walang visa yan hanggat hindi ho siya namamatay sa krus. Wala itong lakas habang nabuhay siya. Ibig sabihin, kasi lalo, ano pa ang pinaka-plano at kalooban ng Ama, di ba? Tubusin tayo, linisin tayo, patawarin ng tao sa mga kasalanan sa pamamagitan niya ng paghahandog ng para sa krus. Siya lang pwede gumawa, siya lang ang banal na tagapagtas. Wala nang iba. Sa kasaysayan, sa lahat ng religyon, wala na. Yung Diyos, ala. Sabi ng Hebrews 9:18, whereupon neither the First Testament was dedicated without blood. Ano? Nung inihandog po yan, lagi may dugo. Hindi pwedeng wala. Okay, yung Old Testament. Hindi lalo na ang kamatayan na pala. Ano kay ba? Ang Panginoon nga kasi Diyos, banal, at tao. Okay, mamaya makita ito yung mga tanong. Hebrews 9:13 sabi, ito nga ang dugo ng kasunduan o testamento na ang Diyos ay idinugtong kayo. Okay, idinugtong tayo. No? Isinama tayo. Kasi ang talagang tagapagmana, si Kristo lang. Pero para tayo maging tagapagmana, mga para sa karang Diyos, at papatawad sa kaparusahan ng impyerno, no, ay kinakailangan niya may magbayad at may pagkapagpas. Hebrews 2:14, ito po. Yung kanina, puro testament. Yung mga talata na dito sa Hebrews, tumuto ngayon sa testament, ka-testator. Dito naman, tinatin, yung halaga ng kanyang dugo. Naniniwala tayo sa mahalagang dugo ni Kristo. Especially, kaya hindi yun nakapaglilinis yung mga dugo ng tupay. Kaya ito ay shadow lang. Pag sabi shadow, yun nga, anino eh. Hindi sa totoong tao. Andiyan po ba tayo? Di ba? Lahat tayo may anino. Tama po ba? Ano may substance? Yung anino o yung may-ahari na anino? So yung lumang tipan, ang tawag yan, anino. Nang ano, meron palang darating na namatay sa krus. Mamamatay sa krus. Sabi niya, kung paano ang mga anak ay kabahagi. Tayo, mga tao, ay kabahagi ng laman at dugo. Kaya nga si Jesus mismo ay nagsalaman. Dito ang nagkatawang tao. He also, likewise, nakipahagi
Ano? Kasi hindi tayo matutuwa sa mga dugo na yun. Pero yun yung nilalarawan lang na mayroong mamamatay sa krus, mayroong tutulong dugo. Dugong banal ng Diyos at nagkatoda. Upang sa kanyang kamatayan, ano naganap? Ano resulta? Wasakin niya ang may kapangyarihan sa kamatayan, sino? Hindi. Bakit gano'n? May kapangyarihan ba sa ano ba ang Diyos? Hindi ko. So dati, ang original na may-ari na lahat at nagbigay mo ang Diyos. Sino pinagkatiwalaan sa mundo? Ang tao. Hindi po ba tayo? Pero nung magkasala ang tao, ano nangyari? Dapat ang may kontrol ang Diyos at ang tao mamamahala sa mundo. Mag-i-enjoy ang tao at ang Diyos. Ang problema, yun nga, nakialam yung kontrabida, ang ganapso. At mula noon, nung magkasala si Eva at si Adan hanggang ngayon, hanggang hindi bumabalik pa at natatapos, andyan pa rin, tuloy-tuloy ang pandaraya, ang kasamaan. Hindi natin mapipigil yan. Ang tao ay pasama, talaga ng pasama. Yung nagaganap ng mga problema sa school, kumbaga, pag sabing criminal doon, di ba? Matatanda hindi. Actually, pag sabi nga natin pelikula doon ang kontrabida lagi di ba? Mga gangster, sindikato. Romy Diaz, Paquito Diaz, Max Alvarado, nabutan nito yan. Sino pa isa? Si Joaquin Fajardo. Nabutan nito yan yung nabutan. Kasi yung mga itsura, parang mga talagang gangster yun, iba na ang itsura ng gangster matatalino, may pinag-aralan, guwapo. Napasin niyo ba yun? Sikat. Noon, sikat yung po yan. Hindi. Diba? So, ang mundong ito, na magkasala sa iba napasa ilalim sa kapangyarihan, isa pa. Pansamantala. Kasi kung ang Diyos talaga may kontrol ng mundo, tingnan yung ginagawa ng mga tao. Rape, patay. Diba? At ngayon, talagang palala ng palala ang kasamaan ng tao. Hindi kayang solusyonan. Isa yan sa problema ng mundo na hindi kayang solusyonan ng hukom, ng pulis, diba? Hindi mo yan. Hindi mapipigil. Ang tao ay pasama ng pasama. At sino ang wawasak yan? At ang dulo ng... Kaya, kung hindi pa ang tao, tingnan nga. Sabi Diyos, pag kinain yan, Eva, Adan, mamamatay ko. Kung isipin mo, nagkasala ang tao, tapos, yun nga, nagkaroon ng evil minds, criminal minds. Diba? Puro rebelde. At tas ang tao hindi namatay. Right. Ano nangyari sa mundo ito? Wala kapayapaan sa mundo. Rebelde yung mga tao. Kumbaga, maahawa yung mga may takot sa Diyos. Talagang, kaya mapalad pa nga tayo dito sa Pilipinas Pero tayo kito ng freedom of religion. Freedom of worship. Punta ka sa komunista, punta ka sa Islamic nation. Wala akong freedom dyan. Wala po. No? Wala po. Sabi nga, at ang Diablo ang may kapangyarihan sa ngayon. Dahil nga, anong magkasalang tao, di ba? Hindi nga, wawasakin yung tao, ang Diablo ay patungo sa impyerno, pero anong nais ng Diablo? Idamay ang tao. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo, bayad ang kasalanan, pwede na ang tao maligtas sa parusa sa impyerno na pwede na makapasok sa Diyos. Diba? Dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Hebrews 9:7. At back into the second, with the high priest alone, yung maliit na kwarto, di ba, sa templo, yung templo yan, meron maliit na kwarto. Ang nakakapasok lang doon once a year, yung high priest, Aaron, o yung pagpumalik, di ba? Utos ng Diyos once a year. Ginagawa nila yun once a year. Pero nung ang Panginoon mamatay sa krus, once a year, mamatay sa krus, once and for all, hindi niya hinandok ang dugo niya at buhay doon sa templo. Alam siya sa punta direkto sa Ama sa Langit. Actually, yung mga nakikita niyo sa templo na pinagawa ng Diyos, at talaga sinisimbolo yung pagsamba sa langit. Di ba, yung angel na nakagano, anin na pakpak. Yung trono ng Diyos, pero naka-angel na nakatabi na natulad ng mga pinagawa ng Diyos sa ano. Okay.
which Jesus offered for himself and para sa mga kasalanan ng mga tao. Nandito. Okay, so tuloy natin. At hindi nga ang dugo ng kambing at baka, kundi dahil sa kanyang dugo mismo ni Kristo. Siya ay pumasok sa banal na dako, hindi dito sa lupa, hindi sa templo. Hindi yung templong gawa ng tao. Okay, pero lahat yun ay shadow lang. Ang mga naging substance, pag sinasubstance, yung talagang literal na nagkatoong tao. Di ba? At siya ay pumasok. But by his own blood, Jesus' own blood, pumasok po sa saan? Sa banal na dako. Saan yun? Sa langit. At anong resulta? Nagbigay siya ng walang hanggang katubusan sa tao. Diba? Alipin ng diablo, alipin ng kasalanan, damay-damay sa impyerno. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo, pwede na maligtas sa parusa sa impyerno, pwede na makalaya kay Satanas, pwede na makalaya sa kasalanan, magkaroon ng bagong buhay, bagong espiritu, malinis sa puso at pag-iisip, at isa papunta na sa buhay na walang gan. Dahil nga sa ginawa ng pansakit. Sabi ng Hebrews 9:13, ang dugo, ang baka at kambing, at ang mga abo nito, ng hyper, na iwiniwisik, na sprinkling the unclean, winiwisik sa mga unclean to, yung mga pangamasalanan, sa lumang tipat. No? Kung ito ay nagpapabanal sa laman nila, isa yung paglabas sa pagkatao. Kung ito daw ay iniutos ng Diyos, at ang sabi ng Diyos, dahil dyan ay pansamantala, meron kayong baga. Yung galit ng Diyos sa kasi, pag nagkasala sila, kailangan lang, kumbaga parang ito may kasala ka mag-umpisa ka sa Diyos. Hindi sa pari. Pero, maliwanag po ba yun? Kung tinirating talaga, yung kumpisal, meron tayo sa bahay, pero hindi yung kumpisal sa pari. Kumpisal yan. Kasi ang ginalit mo, Diyos, hindi yung pari. Hindi si Moses. Ang ginalit mo, yung utos ng Diyos, yung lawgiver. Kaya sabi ko, pagka nagkasala ka, yan ang iandog mo. Pag pinagpala ka, magpasalamat ka. Kaya yung mga first fruit, yung mga tithes, yung mga, yung mga, bread and sacrifice, natin yan. Yan ay, merong handog para sa pasasalamat, may handog para sa pagsamba, may handog para sa kapayapaan, pero may specific, merong for sin at trespass offering. Basahin niyo. So, dito, merong handog para sa walang kasalanan. Meron mga handog naman para sa kasalanan. Pag nagkasala, yung gagawin nila. Okay lang? Baga, parang okay lang. Hindi sila natakot sa Diyos. Paputayin sila ng Panginoon sa Oteso. Pag nagigil sa kasalanan. Di ba? Kuya, please. Pag nagigil sila sa kasalanan. Di ba? So, makita natin dyan, mangyayari po ayun. Kaya nga, nagagapabiho kung nabasa sa Oteso. Meron doon yung pasaway na, dalawang anak yata ni Aaron. Yung unang apoy, yung naghandog siya sa templo, no? Yung sinulog yung bago siya naghandog ng baka tupa na nasusunugin, talagang hindi yung sila gumawa ng apoy sa bato. Alam niyo ba yun? Di ba? Paggawa tayo ng apoy sa bato, dumala ko posporo. Di ba? Alam niyo ginawa ko ng Diyos, no? Hindi po siya nagpagawa ng apoy. Gusto mga assistant ni Moses sa templo. Nero. Alam niyo, saan galing apoy? Sa Diyos mismo. Remember the story, for example, kay Elijah at saka kay doon sa bundok ng battle, doon sa mga rebulto. Di ba? Sabi niya, sige, kung sino ang totoong Diyos, yung Baal niyo ba rebulto? Sabi ni Elijah, yung Diyos ng langit, na hindi nagpaulan ng Eda Pierce. Okay, sige. Kung sino ang magpapaulan ng apoy mula sa langit, yun ang totoong Diyos. Yung si Yahweh ba, na Diyos ng langit, o yung Diyos ng mga rebulto niya si Baal. Naghandog siya doon, 400 puppets, ang katayabang mga baka. Pero pag wala tagang dumating na po, hindi asunod. Pero si Elijah, inupok, tapos binabuhusan pa niya ng tubig, nag-pray sa
Diba? Sabi niya, Mawang Diyos, sabi ni Jehovah, pakita mo na ikaw ang totoong Diyos. Walang yabang yun. Hindi battle yun, pero hindi para magyabang. Kaya pakita mo, pakilala mo na ikaw ang tunay na Diyos. Sunugin mo po itong handog para mapahiya ito magbalik yun sa inyo. Lo and behold, sinulog po ng apoy mula sa inyo. Kaya yung sinadab at Abihu, doon sa templo, pinatay ng Diyos. Inagandog ng kakaibang apoy. Mga anak ni Eli, pinatay. Bakit? Ipinastos yung templo. Diba? Yung isa, babagsak na yung parang Ark of Covenant. Inalalaya. Kaya nga yung priest sa templo, no? Hindi pwede makapasok doon, lalo din sa balita kwarto. Pag may kasabi, pinapatay na Diyos. Dalang nagyagawa nila, lalagyan nila ng tali dito, parang lubid. Tapos may kalembang yata, kung yung nagkamali. Kasi kalembang, ibig sabihin, pag tumutunog yun, lumalakad sa loob ng kwarto na yun, yung isang kwarto na sila nakapasok, yung high priest, o yung priest. Ibig sabihin, buhay pa siya pag tumutunog. Pag hindi na tumutunog, okay na. Kaya gagawin nila, hindi sa palibasa, papatay sa Diyos. Hihilahin nila yun, para palitan ng bagong priest. Kaya doon makita tayo, mahigpit po ang Diyos sa mga piling niya. It talks about worship of the Holy God. That God is holy, God is righteous. Hindi po siya natutuwa sa bangkasan pa. Ganun yung mga patas doon, yung katulad sa putos, ya? Huwag kang magsinungaling, huwag kang pumatay, huwag kang mangalinga. Lahat ng seksyon doon, binanggit, pati na yung sa bakla, sa tomboy, pati na yung sa pag-sex sa hayop, at doon. Actually, pag binasa, pati ang rebelde anak doon, stone to death. Magkukulan doon, stone to death. Kaya makita dito, ang ganun kahalaga, na pag nagkasala sila, guilty sila, may kasalanan kasing lihim eh. Ang doon nakalimutan din. Meron yung public sin, tsaka private sin, para ganun. Pag yung kasalanan mo, sikreto, walang hindi alam ng maraming tao, pero alam mo yung guilty ka sa Diyos, pupunta ka sa templo, na-handle ka. Siyempre, parang humingi ka ng tawad sa Diyos. At pag nagpapatawad ang Diyos, hindi si Moses o si Aaron. Tama yung may kumpisan, pero kumpisan yung direkta sa Diyos. Pero, hindi yung tinuro, hindi yung tinuturo sa Bible na lumapit ka sa pari. Hindi pa po yun. Kasi Aaron, pinapatay din ng Diyos eh. Oh. Si Lydia, okay na ito. Si Moses, hindi nakapasok sa promised land, nagkasala. Hebrews 9:42 says, how much more shall the blood of Christ? Sabi dito, kung yung dugo ng hayop na iutos sa Diyos, pansamantala, baga, naalis yung galit ng Diyos sa kasal nila. Doon sa Old Testament. Sabi dito sa Hebrews 9:4, lalo na, higit pa dito ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan na walang hanggang spirito na inihandog niya mismo ang sarili niya, walang batik, doon sa Diyos sa langit. Inihandog niya yung sarili niya, tingnan niya ang presence niya na, through the eternal spirit, the Holy Spirit, offered himself, sino himself, Christ, the Son, walang batik sa Diyos sa mga nasa langit. O, sabi natin, walang Trinity. Ayan, maliwanag yung Trinity ka. Na magkatuwang tao si Kristo, sinamahan siya ng Holy Spirit. Kasi nagkatuwang tao siya. Bagamat Diyos sa anak, anak ng Diyos siya, Diyos anak siya. Pero, doon sa battle ng temptation, ang Holy Spirit, pinalakas siya. Pinurga, diminis ang konsensya natin mula sa mga patay na gawan upang paglingkuran ang buhay. Patay na gawan kasi sa Old Testament, di ba dumating sa time ng Israel? Akala nila, sige, handog sila, handog. Pero naging parang ang sa pagsamba nila, mechanical na lang. Wala nang totoong, wala nang totoong pag-ibig, walang takot sa Diyos. Akala nila, pag dami ng Israel, nasusungad ako sa mga inyandog Diyos. Hindi ko kailangan yung mga handog na yan. Pagkapatid, ang hinahanap ko ay pusong nagtitika, pusong totoong basag, pusong kung saan ay yung may takot ka pa ba, may hiya ka pa ba sa Diyos, may totoong pagmamahal ka pa ba. Yan. Di ba? So, yun ang hinahanap Diyos, yung totoong pagsamba, hindi yung panlabas. Kaya nasa bakit ipag, galit ang Panginoon sa mga Pariseo. Kasi bakit? Mga Pariseo, plastic eh. Religious
panlabas na kabanalan, hindi tunay. Hebrews 8. Whereupon neither the First Testament was dedicated to blood. Sabi ng Hebrews 9:19, kung saan si Moses ay nagsalita na bawat kautusan, every precept to all the people, ayon sa batas, he took the blood of calves and of goats. So yun, mainod siya. Yung dugo ng baka, yung dugo ng kambing. Pero maghuhugas sa kamay, hindi siya pupunta sa lababo o sa ilog. Wala. Nagbili ang Diyos kayo. Maglagay ka ng tubig kasi patayin ng baka yun eh. Magdugo yan eh. Kasi maghuhugas, alam ba si Tio? Magdating siya, doon siya maghuhugas. At hindi pwede pumasok kahit sino mga tao doon. Yun lang po nag-ahandog ang nasa labas, di ba may altar dyan eh, susunukin. Doon sila ang umumpisal sa Diyos. Actually, bago pa inihandog yun, sa bahay pa lang, meron na sila kumbaga malungkot na puso sa kaya ang totoong pagsamba, lalo ngayon sa bagong tao, hindi nakadepende nga sa lugar na. Nakadepende yan sa Diyos at doon sa puso mo nagpapahubok ka. Lalo na may namatay na sa ang winisikan sa pamamagitan ng aklat at ng lahat ng tao. Hebrews 9:20. Ito nga ang dugo ng bagong tipan na idinugtong kayo. Kaya nga, winisik niya ng dugo, winisikan ng dugo ang tabernakulo at ang lahat ng kasangkapan doon. Sa lumang tipan, yung templo. Inutos sa Diyos, winisikan niya ng dugo. Kaya Aaron, ginawa niya isa. At ang lahat ng bagay na sa pamamagitan ng batas na binigyan ng Diyos ni Moses, pinurga o nilinis, binisikan ng dugo. Sapagkat mahalaga yung dugo, inutos sa Diyos. Kung wala raw pagtulong ng dugo, walang kapakawalan. Pero talagang importante dyan, yung fulfillment ni Kristo na ginawa sa Diyos. Ito na bagong tipan, bagong kasunduan, na mas mahalaga yung ginawa ni Kristo. Nor yet that He should offer Himself open. No, paano matay sa krus, hindi na paulit-ulit. Sa lumang tipan lang, isang patay, ng tupa, kambing, paulit-ulit. Si Aaron, once a year, yearly. Doon sa balik na kwarto. Pero dito, as high priest, entered into the holy place every year with blood of others. For it is not possible, hindi nga rin posible, ng dugo, hindi pwede, ng dugo ng baka o kambing ay nag-aalis ng kasalanan. Shadow lang yan. Anino? Ang mahalaga yung nakatao yung substance. Sino yan? Si Christ. Yung kanyang ginawa sa krus. Yung kanyang mahalagang handog. Kaya sabi niya, dahil nga dito mga kapatid, meron tayong tapang na pumasok sa dako ng kabal. To enter into the holiest. What do you mean the holiest? Pero doon sa templo, ang pwede lang umikot doon yung mga Levites. Sa labas lang, sa pintuan lang yung nag-aandog ng tupa. Yung nagtawag nagkasala o nagpapasala. Pero doon sa Manila 4, si Aaron lang. Isa lang. Hindi pwede. Papatayin ng Diyos. Pero sa langit, sino may access to? Lahat ng pinatawad, magsiwala, sa ating pagsus bilang Diyos at tagapas. Sa tingin, papasok ka sa langit. Kasi dahil sa ganyan ginawa sa krus, once and for all lang yan. Holiest by the blood of Jesus. At to Jesus, siya na ang tagapamagitan ng bagong kasunduan at ang dugo niyang winisik ay nangungusap na mas mainam to the blood of sprinkling that speaketh better things. Remember Abel, di ba si Abel nagpapasal sa Diyos, sumasamba, papatay ang tupa. Wala doon sa kasalan. Pero nagpapasal, sumasamba. Ano ginawa ni Cain? Si Cain, pinatay, di ba? Pinatay, nagselos, di ba? Pinatay niya. Ano nangyari? So, si Abel na wala kasalanan, inosente, yung dugo niya ay tumulog sa lupa. Pinatay ng isang evil na rebelding Cain. Ano sabi niyo? Yung dugo ng inosente ni si Abel na sumasamba sa ay humihingi ng hustisya. Kung yung dugo ni Abel, sabihin, ang buhay ni Abel ay dahil sa pananampalataya, sumamba, naglingkod sa Diyos. Pinatawad, natuwa ang Diyos sa buhay ni Abel. Dahil sumunod siya, naniwala, di ba? Si Cain hindi.
how much more yung kamatayan ni Jesus Christ? Bakit? Diyos yun. Anak yun eh. Banal yun, walang kasalanan. At siya ang nag-iisang tagapagitan. Diba? Ibig sabihin ko, yung lumang tipan, lahat ng mga naniniwala sumusok, tinatanggap ng Diyos yung pagsamba, natutuwa siya, di ba? Pinapatawad sila pansamantala sa mga kabalian nila. How much more yung ginawa ng ama, ng ama na pinadala at yung anak ay nabalis na hindi na para sa lumang tipan lang, hindi na para sa Diyos, sa buong sangkatauhan na, sa lahat ng taong nagtiwala sa. The bodies of those beasts, ang mga katawan ng mga hype na yun, na ang dugo, ay dinadala na sa santuaryo ng high priest for sin, ay sinusunog sa labas ng camp. Kaya nga si Jesus mismo ay pinabanatay, sanctified ang mga tao dahil sa kanyang dugo. Siya'y naghirap para sa ating kasal doon sa krus. Without the gate. Now, the God of peace, ang Diyos sa kapayapaan, na nagbibigay sa ating kapayapaan, na bumuhay muli sa ating person na namatay sa krus. The truth again from the dead, the Lord Jesus Christ, na sa ating dakilang pastor ng mga tupa, ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ay nagbigay siya ng ano? Walang hanggang kasunduan, pangako, testament. Covenant, testament, will, kasunduan. Bagong tipan, bagong kasunduan, matibay, mas matatag pa doon sa mga batas na binigay ng Diyos kay Moses. Nagyagawa na ako. So, what is the lesson here? Testator. Ano yung testator? Yung taong gumawa at pumirma ng huling habilin o testamento. Baga doon sa taong mayaman, bago siya mamatay, o ito ang huling habilin ko. Ito ang pangako ko. Ito ang aking mga pangako. Anong kinalaman niya sa ating mga Jesus bilang sa testator? Siya yung may-ari ng kayamanan at testator at siya yung namatay para magkabisa yung pamana. Kasi sabi niya, okay, ito huling habilin ko ha. Para sa matay siya. Kailan magkakaroon ng tibay yung pamana, yung pangako? Bakit ba siya mamatay? Pero may titipuan. Di ba? Kaya iba, greedy talaga. Nung buhay pa, kinukulit. Sino yun? Di ba siya? Remember the song? Di ba? Di ba kasi, di ba? Buhay pa. Bigay mo yung mana ko. Di ba? Grabe tagang evil niya. Di ba? Yung rebellious. The testator of the New Testament is Jesus Christ, the Son of God from heaven. Hebrews 7:22, by so much was Jesus made a surety, gusto ko ito sa ito surety pa, of a better, tingnan niyo ba, siya'y nagbigay ng surety. Ang ito yung Tagalog, pero katiyakan ng isang mas mainam na pangako o kasunduan sa bagong tipan. Kung yung batas ng Diyos binigay ko Moses, paano gagawin niyan? Sundin yan. Para pag may kasalanan kayo, okay mo lang kayo sa kasalanan. Sundin yan, para lalo mo ipagpalain. Pag may kasalanan, para patawarin ko kayo. Di ba? By fear and by faith, they obey it. Lalo na pa yan sa bagong tipan. Kaya, mas mainam yung ginawa ni Kristo na kamatayan sa krus para sa ating kasalanan. A better testament. What do you mean surety? Ang ganda po niyan. Isa ko na ituro, pero manarap ko. Ang sabi ni Webster, what is a surety? Ang isang formal agreement to fulfill an obligation. Diba? Isang pangako na tutuparin niya. Ang isang obligasyon. Sinong nangako? Si Kristo. Ano ang kanyang tutuparin? O ang tinupad niya? Diba? Katulad ng nagkapako na sa krus, sabi niya, Lord, alalahanin mo kapag nasa parensa ko na. Ano sabi niya? May hindi sasama kita. Namatay pa ito, hindi sinama sa sarap. Diba? Meron siyang pangako na tinupad. At ito ay, makita, ginawa niya, kaya it is finished. A formal agreement to fulfill our obligation. At tingnan yung mga sinonim niya. Diba? Ganda, kontrata, covenant, deal, deal, kasunduan, deal, or no deal. Guarantee, warranty. Kaya nga, di ba yung mga papel natin pag hindi natin yung mga product? Ano pati bayan natin? Ito, 1 week replacement ba? Naka 1 week lang?
Believe it lang, pero yung ano na pa, di ba? Blessed assurance. Jesus, ano pa ako niya? It is eternal warranty. Eternal contract, eternal covenant. Number 2, tingnan yung meaning ng surety. A person who takes the responsibility for some other person or things. Yan daw yung tao na kinuha niya ang responsibilidad niya, meron siyang responsibility para doon sa isang pinangakuan niya lalo. Ano pangako pa dyan, Mrs.? Sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, may buhay na yan. So yun. Kasi sure yun. Sino ang nangako? Sino nagbigay ng katiyakan? Sino ang testator? Sino ang nagbigay ng pamana? Sino ang nagbigay ng katiyakan? Surety. He is responsible and he is accountable. Ang Panginoon. Tingnan niya sino yun? Bakit? Saan niya namin yung bakit? O sino bakit mo sa trabaho mo? Diba? Itutulong sa'yo. Yun, sino yung nangako? Sabi niya, sigurado ko dapat kape. Diba? Eh kung yung tao na naniniwala sa mga taong bakit, may duhe sa mga pangyarihan. Let's put na doon. Kasi ang bakit natin sa ating kasalanan, kaligtasan, bayad na, pinatawad na, inisan. Garantor. Garantor. Sino ang garantor niya ano niya? Sino magbabayad ng utang niya? Kaya may garantor Pagka hindi niya bayad, siya ang ano niya, magbabayad. Mas ito sa itapat. Sige ito lang. Sponsor, alam niyo di ba? O, sino ang sponsor mo? Sino magbabayad ng ano ba? Ticket mo, gano'n. Alam niyo yan. Yung patron, sige ito lang. Tingnan mo ito. Diba yung patron namin natin sa mga review? Tama? Tama? Diba? Bakit? Pagdating sa langit, yung pala tinuro sila pintag sa patron. Kailangan daw natin para sa langit, para sa binti ng Diyos, o pumasok sa kailangan natin bakit? Garanto. Pasan ba kang garanto? Isa lang yun, namatay sa krus Kaya tinuturo, ito, patron ni ganito, patron ni ganito, patron. Ay, pambihira. Isang kasinungalingan yun. Ano ba? Walang yung makasalanan din Ang kailangan natin, yung surety, yung katiyakan, yung nangako, dahil siya po yung testator. Testator ka, surety pa. Walang pagdududa, wala ka ng tiyak na tiyak, sigurado. Ito pa isang maganda meaning na surety ito isang kalagay ng isip na malaya sa mga pagdududa. Alam niyo yung taong may duda, nabubuhay sa kanya. Ano yun? Yung taong matataktihan, sabihin. Sabihin, napagkita rin ng fear. Faith. Ang papasok sa langit, bakit tayo papasok? Diba? Ang sino ang sumagpalataya, doon sa namatay sa krus. It is by faith. Knowing the fact na pinatawad ka, nilinis ka, ng dugo ni Kristo, niligtas sa paruseta, diretso sa langit, yun ang kaligtasan, yun ang katiyakan. By faith. Ito pa ba ang pinakamas nakakatakot? Doon. Kundi ang tao'y mapunta sa impyerno sa kasalanan. At wala kang katiyakan pag namatay na sa langit ka mapunta. Diba? Kaya kayo kung nagdududa kayo, sigurado ito, i-check yung sarili. Kasi kaligtasan, sigurado, tapos ligtas pa ba? No, kaya kayo, yung osas, diba? Word save is always safe. Kasi, kaya tiyak, hindi dahil doon sa pinangakuan, kundi sino yung nangako. Kaya kung totoo yung nangako, nakapangyarihan, hindi sinungaling, banal, at tunay na nag-iisang tagapagtasal si Kristo. Ano pagdududahan mo na, itapos na nga. Bayad na nga, it is finished. So, hindi ka dapat mabuhay sa takot, sa duda. Maraming, kaya sabi ko na, many things about tomorrow, I don't seem to understand. But I know who holds tomorrow, and I know who holds tomorrow. At tao na mabuhay sa takot, ibig sabihin na, hindi mo kilala ang Panginoon. Hello? Sabihin, lumago ka naman. Kasi doubt always comes
in the Garden of Eden from the serpent, the devil. God never gives us down. He always gives us assurance, certainty, katiyakan, pangako na hindi napapako. Meron po sila, please. Gate, please. Gate, please. A state of mind which is one is free from doubt. Malaya. Malaya sa pagdududa. Maraming magbibigay ng takot dito, mawawala ang peace of mind mo, joy mo. Diba? Yung mga alagad na kasama na nila Panginoon sa yung Pedro mag-isa, Peter James niya. Diba? Suddenly, abang natulog ang Panginoon, tulog-tulog ka, tutulog na tutulog, whatever. Diba? Abang na, medyo, pinigit niya pa yung mga ano mo. Ito na ako ng bagyo, alo, lakas. Diba? Tapos sa inyo, malulunod tayo, sabi ng Pedro. Nataranta siya, Lord, care us, do not to prepare, wala ka mapakialam. Nataranta sila, nawala ng kalma ang puso, kalma yan, di ba? Ano sabi ko? Kalma yan. Please be still. Tahimik, sasabihin ko. Hello? Masabi ba? What kind of man is this that even the nature, the wind, and the waves obey him? Nataranta sila. Kung tao lang siya, but the wind and the waves obey him. Marami sa mundong itong nanakaw ng ating peace of mind, joy, diba, katiyakan. Alam niyo bakit? Kapag kasi nakatingin tayo sa circumstances, paligid, taas ng gasolina, nawala ng kita, gano'n sana, di ba? Nabukasan ng mga online na student, diba? Nabukasan ng yung kita sa mga parokyano, sa business ng body WRG. Tumaas ang mabilihin, tumaas ang gasolina, tumaas ang kuryente. Those are outward circumstances. Pag hindi mo pipigil yan, wala kang magagawa. Pero pinaka-importante, yung puso mo, dapat, alam mo yung tranquilizer mo. Yung talaga nagpapakalma. Nakumpula ka sa na magkagulong ng dito. Importante. There's a peace in my heart that the world cannot be. And the greatest problem of man is what? Diba? Yung kanyang kasalanan, yung kawalan niya ng kapayapaan sa Diyos na banal at magdadala sa kanya sa kaparusahan ko. Salamat si Gator Ray na pa sa Diyos. At dahil doon, yung sa puso na ano raw ang syuting? Ito'y kalagayan ng isip na malaya sa mga pagdududa. Wala ka ng ala, wala ka ng katapat. Yan ang sila ng syuting. Kaya hindi mo ma-appreciate yung mga katagyan pag hindi maintindihan, di ba? Jesus is a syuting. Assurance, katiyakan, confidence, paninindigan na kahit itapos si San Abednego, kahit pinagpupunta na mula sila Pablo, sila James, kahit sila Pedro ay dinupong, di ba? Pero joy sila. At huwag naman sana, di ba? Sige, galing tayo sa Sinlaga, pero huwag naman sana, huwag tayo patayin ng payaga pa, patayin ng mga tao doon. Pero talaga yun. Ang importante, alam mo, na sinin na natin sa'yo. At ano yung pangako niya? May pangako, pamana, na hindi nananakaw ng mundo ito. Lahat ng meron tayo sa mundo ito, mananakaw eh. Pero yung pangako ng Kristo, hindi mananakaw yun. It is forever. It is a testator, di ba? Upon testator, at meron siyang, makita tayo naman, kawalan ng duda, kaya paging positive, yun, malasin sa mga positive. Katiyak, satisfaction, kasiyahan, sure. Jesus Christ, our testator, and surety of the New Testament. Kaya nagkabisa yung New Testament sa Bagong Tipan dahil sa banal na dugo at katong banal ni Jesus na namatay sa krus. Kaya sure o tiyak yung pamana sa lahat ng tunay na nagtiwala kay Christ bilang tunay na Diyos at Savior
Ano po ang halimbawa niya? Tulad ng kapatawaran, kapayapaan, kagalakan, buhay na walang gan, Holy Spirit sa mga tunay na ligtas, iba na nananayan, at marami pa. What is the simple analogy? Ang testator, halimbawa yung tatay na gumawa ng will, ng pangako. Okay, nung kakasunduan. What is the testament? Ito yung will o huling habilin. Okay, nung magbibigay ng pamana. Inheritance, yun yung pamanang pinangako, iniwan, o binigay. Beneficiaries, lahat ng mga tunay na nagtiwala kay Lord, Jesus Christ bilang tunay na Savior of Lord. Diba? Ano na po yan? Ano na tayo? Pabilisin natin. Kasi, beneficiaries yung mga tagapagmana. Diba? Yun yun. Ano yung tinanggap nila mana? Kung namatay muna yung tatay, o sino mang nagbigay o nag-iwan ng mga pamana bago ma-claim ng mga tagapagmana. Ganun ang testator. Ang testator, kailangan mo nang mamatay. Yung nagbigay ng pamana. Kasi, hanggang di sila mamatay, walang bisa yun. Kaya nga last will and testament. Hanggang nasa mamatay, ito mga pamana. By the way, nasaan ang katibayan ng pamana ni Kristo sa akin? Ganun kahalaga pa sa akin. Hello? Ganun kahalaga. Kaya tayo nangihinang ng lalamig. Diba? Hindi na dahil hindi ka nagsisimba. Isa yun. Kasi kung hindi ka na nagsisimba, hindi ka nakakabasa, hindi ka nakapag-selarchi. Sa bahay, hindi ka naman nagbabasa, hindi ka nagpepe. Kahit sagana ka sa pera, sagana ka sa mga bagay na nabibili ng mundong to. Nagbibigay ka ng konting comfort at contentment sa buhay mo. But suddenly, when the problem arise, when the pressure arise, when yung itong mga bagay na kinatatakutan mo dumating, salamat pinapayagan niya ng Diyos. Hindi para takot. Hindi para sasabihin, teka, nasaan ba talaga tunay ng comfort kapayapaan? Sa mga bagay na yan na nahawakan mo, nakikita mo, ng mundong ito na in-offer, o mismo sa akin, mula sa Panginoon, at sa kanyang mga tanong. Heaven and earth shall pass, but my words shall not pass. Hebrews 7:22 says, by so much was Jesus bring the surety of a better, mas mainam na kasunod kaysa sa lumang tipan. Kaya mas maganda yung ginawa ni Kristo sa bagong tipan sa atin. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Testator, the Lord Jesus Christ, siya ang pumirma sa bagong kasunduan sa pamamagitan ng dugo niya. Kaya sabi niya, this is the blood of my New Testament, New Covenant. He said, for the remission of sin. Diba sa Matthew 20. His death activated the will. Yung kanyang kamatayan, kumbaga, ito yung nagpatibay. Kumbaga, nagbigay ng bisa para sa kaligtasan na kapatawaran ng tao sa kaparusahan siya, pero at katiyakan na pagpasok siya sa langit. Yung dati na pa nagkaroon ng tibay, yung pangapangako, yung maganap yung kanyang it is finished. Why? Because all the Testament law, yung mga batas na yan, na napakarami at hindi sila perfect, malinis perfectly sa lumatipan, ay anino lang po ng pinakamahalagang handog ng Panginoon. Na-activate yun. Nagkaroon ng bisa. Diba? Kaya tayo ay mayroon ng kapatawaran. Release of sin. Inheritance, eternal. Ano sabi ni Hebrews 9:15? At dahil nga dito, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at katubusan sa lahat ng ating mga pagkakasala pagsalansan, which were under the first testament. Tayo ngayon tayong mga tinawag, they which are the called, mula sa kadiliman, patungo sa liwanag, ay tumanggap ng pangako ng walang hanggang liwanag. Ito. Wala akong minutes sa lupa. Wala akong, wala tayong Mercedes-Benz. Wala tayong mga bintong mga alamas. Binago na ni PCC. Wala tayong mga ganyan. Pero sabi ng Bible yung streets of gold, yung langit at tawa. Ito na yan sa langit yung semento lang. Kaya bawal magdalakaw doon. Diba? Bawal. Diba? Yung pader napapalimutan ng 12 kinds of precious stones.
Honestly, tatapatin mo yun. Hindi ako siya. Alam niyo ba, ilang years na napapayan ko. Grabe. Pakitingnan ko, yung pandaraya, mind conditioning ni Satan yun. Ang tindi ng mga reason mga AA. Alam niyo kung ano yung mind conditioning ng mga ang yung last of the flesh, mga katawan ng babae, tapos pag lalaki, puro gwapo. Pero matindi doon yung dark powers, yung dark powers. Puro witchcraft. Puro dragon. Andiyan po ba kayo? Ay, dami ko. Ano, nagiging patawanan. Pero ang nakikita ko rito, ito sa mind conditioning about the power, the dark powers of Satan, blinding the people of this generation para hindi nila makita yung eternity, yung eternal damnation o eternal heaven na ang kaligtasan na hindi nila at wag ang taong bumaling o madaya. Yun ang sabi niya, di ba, sabi niya ni Pablo na kung saan ang Diyos ang mundo ito ay dinaya ang isipan na tao upang wag nila makita ang liwanag ng kaligtasan ito. Hello? Pero ganun kahalaga maginiwanag at asin ka lang yung ganito. Pero, alam niyo po ba, ang isa lang yan, yung Reels, yung Facebook, yung Instagram, tingilan mo mga kabataan! Hindi kayo artista! Okay lang yung gamitin nyo, except yung word of God, pero kung hindi yung ginagamit lang, para post. Ano ba yan? Wag! This world was doomed to darkness and to the devil's damnation. Sama-sama sila. Pero siya, Panginoon, pinumaya ka mo sa kasalanan para alipin ng katuwiran, kapanan. Huwag mong gamitin ng Facebook na pangarala. Isa lang yan sa ginagamit ng Diablo. Kasama na dyan yung games, yung mga Roblox, ng mga magulang hindi nagiging aware at mga anak. Tinadaya. Pray na pa dyan. Magpasarin yung Bible. Mag-pray kayo. Ipakilala mo yung totoong Kristo, yung Kristo, yung pag-asa, na kung saan, huwag ka nasapan, bigla ka namatay. Sila ba'y ligtas na? Sila ba'y magtitiwala kung saan namatay sa Kristo? Sila ba'y may katiyakan na pag namatay sa langit pupunta? Itong mundong ito, grabe po ang pandaraya ng Diablo. Kasi ang punta. Yung iba, pera, negosyo, diba? Iba pa siya. But there's a peace in my heart that the world cannot give. It is only the peace that passeth from all understanding. The peace of the Lord Jesus Christ. No amount of joy that the world can give. Hindi kayang tapatan yung joy, the perfect and the pure joy, and the perpetual, eternal joy that the Lord promised not only on earth, but for eternity. Kaya parang sumunod tayo sa Sri Lanka. Kakatakutan ko. Hindi para magyabang na, hindi ako talaga ako lang sa akin. Ayoko talaga pumunta ko, ako lang sa akin. Ayoko. Takot talaga ako, pero ay, sabihin ko, bubuksan na ako takot. Bakit hindi? Tumindi kayo mga dati dito, mag-preach kayo, mag-barangay kayo, pag-isipin nyo paano maabot ang mga kalos talaga. Mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo. Because nakatingin tayo sa eternity. Diba? Absolute identity with Christ. Yung nga yung take natin, yung topic natin. Hindi tayo nabubuhay sa nakikita lang, naririnig, nararamdaman. Nakatingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Mga bagay na hindi natutunaw. Mga bagay na hindi nasasayang. Hindi ba mananakaw? Kaya nag-ipon tayo ng kayamanan doon sa hindi puro sa lipa. I-invest tayo sa iglesia. Nananalay tayo sa mga missionary. Because it talks about eternity. It talks about yung tinatawag na plano ng Diyos for the world. At lalo na, yung culmination niya, makita natin pagbalik ng Panginoon. Kasabi ko sir, paulit ito, hindi ito ulit ito. Napapaniwala ko. Ano sa isa yung pagsama natin, ulit ito? Jesus sa testator, done to activate our inheritance. Meron siyang pamana sa atin na hindi kayang matudaw, maagaw.
Walang hanggan. Once for all, the better sacrifice. Yan ang topic ng Hebrews chapter 9. Pinasa. Minsan, para sa lahat. Minsan kamatayan, minsan paghirap, minsan kamatayan, pero may pisa para sa lahat. Mas mainam na sakit. From shadow to substance, the first tabernacle was limited and temporary. And Christ came, the greater brightness. Mas mainam. Kasi mga tao lang yan, sila yun. Pero si Christ, divine, perfect. Diba? No repeat, no animals, Jesus' own blood, eternal receipt. Point 3, how much more the blood of Christ? Kung yung dugo ng mga hayop, sabi pa, pansamantala, medyo napapayapa yung galing ng Diyos, patatawarin sila, di ba? Kaya sabi ng 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and seek my face and pray, di ba? Then I will heal their land. Para matagay natin ng Diyos. Hindi yung handog lang na handog, hindi ang nahin ng Diyos, ano? Humility, holy life, di ba? Pagpapakababa, pag-amin, honesty. Eh, sino lang pumunta niya? Wala naman taga tayong holiness. Honesty. Hindi pa nga tayo tilo ng Holy Spirit, hindi natin makita sarili natin. Humility, kung mga tayo kayo pa amin natin, totoo, di ba? Ansay tayo. Lahat ng buhay natin, di ba? Mahirap na yan, gusto, kung kayo ba? Di ba? Tutulong, kung kayo ba? Di ba? Pero ngayon, tutulong tayo, bibigay tayo, maliit, malaki. Glory to God. Hello? No amount of pride. Kasi, hindi dahil kay Kristo, sino tayo? Hello? Kung hindi dahil kay Kristo, saan tayo? Saan tayo pupulutin na? Ako mismo, lahat tayo. Tanggalin mo yung biyaya at awa ni Kristo sa Kristo. Wala. Kaya nga, kahit ang religion walang ipagyayabang, kahit ang pagiging baptist sa atin, wala tayong ipagyayabang. Wala ho. Dahil nagliligtas na siya, ang pinaka-importante, yun yung namatay sa Kristo. At baptist. The old clean outside, but the New Testament, it cleans our conscience, our soul. Pansamantala, di ba yan? Point 4, the New Testament required the death of the testator. And lastly, Jesus died so the will or New Testament could take effect. What is that? Point 5, once offered, he appears again for Sabi. Nung siya ay mamatay sa krus, isang beses lang yan. Mamatay, nalibig na gold, umad siya lang. Going into all the world. Pero ano pa rin siya? Babalik. When he appears again for salvation. What does it? Tandaan po natin kaligtas sa atin. Diba? Mayroong instant. Mayroong progressive. At minsan, YouTube. Hirap na mag-ticket ang English. Maling instant. Na salvation natin, na tinanggap. Hindi ka na mapapahama dahil may namatay na sa krus. Abserto ka na, binayaran na. Ang tawag yung justification. Pero, declared righteous because of Christ's death on the cross. Kaya nga, osas. Ano progressive? Yan yung sanctification na ikaw na pinatawad, linis ka na, tagalangit ka na, magsimba ka naman, maging masipag ka sa paggawa ng good works, manalangin ka, magbasa, sana huwag ka na magpatuloy sa kasalanan dahil pinatawad ka na. No, ang tawag niya sanctification, pinababalal ka para gamitin ng Diyos. And when Jesus appears, that was the future. Ano pangako niya? Yung katawan natin, bibigyan na ng Diyos. Kasi dito, nagkakasala ko tayo. Kaya tinanong ko ito sa Bible School. Ano ba nagkakasala? Ano yun? Pagligtas. Yung bang katawan na laban o pati yung soul? Tama sagot. Basta sa Bible, walang tayo kaya hindi pwede yung katawan lang. Pagpatay ka na, yung bangkay, yung kabaong, yung nasa ataol,
Bigyan mo ng pagkain, ano ang tukso, hindi nakikibo yan. Wala na pagkandam. Wala na sense, tama ko ba? Wala. Pero pag buhay, di ba? Inaan ko. Pag cellphone, kaya mo po yan. Pero pag sa prayer, Bible, ko yan. Ibigay mo na lahat. Pagkain lahat. Diba? Kukunin ng katawan. Lalo pag ang kaluluwa ay mahina. The flesh is weak, but the spirit is weak. Sabi ako siya, gawin mo to. O huwag mong gawin yan. Kaya ang susi para magamit ka dyan sa pagtalupay, yield to the spirit. Walk in the spirit. Sabihin mo yun, ipaubaya, suko mo sa iyong araw-araw sa Diyos. Sa Holy Spirit. Ano sabi ng Panginoon? Even the Lord, di ba, naranasan yan, no? Yet that I, that is will be. Diba? Sabi niya, ano din kayo sa akin? Pero hindi para lumabas sa Diyos. Amen. Sabi niya, yung pangalan niya, merong pain na dadaanan siya. Pero sabi niya, Diyos naman, hindi naman siguro magdamag na ba Diyos sa kamatayan niya? Meron pa ba ibang paraan? Pero hindi. Yet not I, but His will be done. That is why nasa libre, nasa sum. Wala na sa bagya. Kaya napala na dito, sumo mo yung will mo, susunod yung emosyon. Ito yan, ang Holy Spirit. Hindi yung pagsisimba lang. Ito sa day-to-day surrender our lives to God. Napakita mo dyan lahat, tataputan mo lahat ng bagay na minamahal mo sa mundo ito, papalitan ng mga bagay na walang hindi na puro pansamay. Pagpalain niyo po sa itago. Ikaw na po madakila sa aming Lord Supper. Sapat na po ang mga tinuro mo. Ikaw na po magbahalang mag-usap at experience. Salamat sa dakilang hiwa mo sa salamat sa katiyakan ng buhay mo. Kantasan iyak, hindi mo wala. Bayad ko na, sigurado na, kumpleto na. Wala na kami dapat na. Kung kami man ay naglilipid niya, hindi para maligtas, kundi pinatawad ka, minahal ka na, niligtas mo na. Upang gamitin niyo pa rin. Para sa inyong parating. Ang mundong ito ay puno-puno ng pandarayan dyan. Tulungan niyo kami magmadaya. Magamit ginawa kami. Kami masilaw, madaya na maisahan ng kaaway sa mga bagay na pansamantala. Tulungan niyo kami, Panginoon, nakita namin ang pangailangan ng mga kaluluwa, tapos sa paligid, ang binabisyo, ang kasalanan, ang reunion, walang katiyakan, nahirap ba na mayaman, tunay po, Panginoon. Sila po ay nabubuhay sa takot, o walang tunay na kagalakan, kung wala ka sa puso niya at wala ang tunay na kaligtasan. Palagi sa itanyo, palagi ang aming Lord Supper, ito na po magpala sa buhay ng bawat sila. Ang biyaya niyo pong sagana at sapat ay patuloy na maranasan ng libro niyo. Hindi lang sa 25 years ito, Panginoon, na pinaranas sa kundi sa bawat pamilya. Gumawa ka ng mga himala. Gumawa ka ng mga pagbabago. Gumawa ka ng malinaw na direksyon sa buhay ng bawat sila. Malinaw na mga desisyon. Mga bagay na isusuko. Mga bagay na magpapalago po sa amin at magbibigay ng kalawalatian sa inyo, kadakilaan. More of your glory, not of ourselves. Kung kinakailangan mga sacrifice ng puso kami, tulungan nito. Not as our will, but your will be done. Not as hindi lang aming mga temporary goals, kundi yung mga eternal goals sa buhay na. Tulungan niyo kami, tabagan yung living life, ang mga narito, lalo na po ang mga walang. At palangit na sa itanyo, ang aming Lord Supper sa pagkatapos. Bawal na ito. Kaya ang ating pagkatusan sila dito. Sa matamis at namin. God bless po. Meron na po tayong Lord Supper.